So Keith, how proud are you, Santo? I know Miss Rosel has been bragging about the budget and everything. Ikaw, from technical to everything, nakikialam kayo. How proud are you sa naging outcome ng Anto nung ilang beses na napanood? Yeah, I'm very proud of Untold. I was so impressed when everything, even from, kahit na sa script reading pa lang, nakikita mo na how impressive the story and movie is going to be. Of course, the cast is super good, and director Derek Cabrito did such a great job putting the project together. Actually, the creatives, who do you, pinasa lang ako for the first 20 minutes. Sabi ko yung pelikula, kalahati hanggang magtapos, sinagot niya lahat ng connection ng bawat characters. Ang galing, even in the story of Gloria Diaz. Hirap magkwento. Go ahead. So, Keith. Yeah, I think Enrico Santos is being part of that. Oh, Malyari! Yeah. So really working. The original story was actually with a few people, including my mom and Direct Derek. And then it was ECS that helped manage the project from a creative standpoint, working with us to make sure that all the storylines really come together by the end. We get to hear from you later on. Okay, who would like to set up? Si Miss Janice ng Bulgar has a... Can we share the mic? Pwede magpunta doon ng microphone. Miss Janice. Kasi baka ma-block ko yung mga nagpa-cover dito. Ayan, Ivan Steph. Ba't pabigay ng mic kay Miss Janice? Ayan, there she is. Hi, good afternoon po. My question is for Miss Gloria muna po. Hi, Miss Gloria, Miss Universe. Na-favorite ko. Miss Gloria, kasi po magpasok niyo pa lang kanina, may pasapit na kayo. Yung pasapit. I-describe si Judy as the woman in love. So, She's in love with her work, with our movie. Kasi ang tanong ko, baka may mga untold about the love life of Jody na gusto niyo i-share sa amin. Parang may alam kayo. She will share it. I don't think so. Alam na ha, that's you. Kaya nga untold. Pero first time niyo pong naging mag-ina. First time niyo naging mag-ina sa movie. First time together working. Yeah. No, we worked several years ago in a SEQ Stars. As a judge. 1 year. And now together. The boys, She's a you, very good actress. So, kasi, o nga po parang kasing super close na po kayo dahil ang dami niyo ng alam kay Jody. O pero ano na po yung mga naging experience yung working together ulit dito sa movie na to? Saka paano po kayo naging super close ulit? At ano yung mga pinapayo niyo kay Jody bilang parang anak-anakan niyo na rin? Well, kasi Jody is very, like Direct says, magaan. She's very nice to everyone. She's easy to deal with. And parang when she goes to work, she's really into her work. Sometimes I would go home early and then she'd stay behind. Parang I never heard her once complain. I heard she lives very far. Right? She's a southern girl. Ang layo. Then most of our shooting was quite hard kasi we were shooting in a hindi naman squad. Everything, kasi construction building, everything. Saan ba yun? Sa Taytay, Luzon, everything. So, but I never heard her even once have a problem about it. She's very magaan. I love her. Yay, thank you. Ayan. O si Judy naman, paano mo i-describe si Miss Gloria? Hindi ka ba na-starstruck na syempre, Miss Universe yan? The very first time I worked with Miss, I call her as Miss U. We call her Miss You sa ABS. Kasi 2002, 2003 when we did Star Circle Quest. With Luis Manzano sa co-host. Kami ni Luis yung nag-host and then si Miss U, si Direct Lauren and si Tito Boy. Ayun. Yung mga viewers ng time na yun. Of course, sino ba namang hindi
hindi masa-starstruck sa isang Miss Universe, di ba? Yes, Wala pa. at that time. Kasi 2003 yun, so wala pa. And what I like about Miss Yu, she's very frank. Wala siyang BS sa mga sasabihin niya. Sasabihin niya isang bagay for what it is. Hindi gusto sa kanya ang sugar coating. And sometimes, sa mundo na ginagalawan natin, napaka-importante na marinig mo yung totoo. Walang BS, walang sugar coating. And yun yung sobrang na-appreciate ko sa kanya. And she's very, she would, ang dami ng, mga diet na parang and she would always share her meals with me. And wisdom too. Ayan, speaking of wisdom, so anong wisdom ang na-share niya sa'yo na hindi mo makakalimutan? May discussion muna, wait lang. Ano ba yung mga topic? Ako naman sasabihin ko ano yun. Alam mo si Jody Gandere, galing yan na, chismisan mo yan, nakakalimutan niya na Share niyo naman, kwento. share niyo naman. Tingnan mo, ito ko Pa-share naman daw. Ayun, may mga nagsha-shoutout. Pa-share naman daw. Is it worthy of sharing or hindi naman? Niloloko ko lang sila. O tumahan mo sila lahat, huwag na lang. Naingit kami sa happiness view. Mamaya daw siguro sa table. So ano lang yung wisdom na... Basta just to enjoy life. Diba? Kasi Tita also loves to travel. Ako, I love to travel as well. So, enjoy life. And enjoy every single moment. Kasi, pag lumampas na yun, wala na, hindi mo na maibabalik. So, enjoy the now. Enjoy the present moment. Subukan mo ng Juan Carlos, you won't hear the end of it. Hindi ka niya alam. Sige, Miss Janice, you're good na. Actually, no. What I told her, once upon a time, remember, the last shoot, the last take you did is your best, that's your best reflection of your work. Right. The last take you take is always your best reflection of your work. Kung you're so tired na, pwede mo yan. Okay, that can be done. Miss Janice, she will forever be your best Miss Universe. Yes. The favorite Miss Universe. Tingnan mo, tapos yung sa shoot pa din, yung pagiging naturalist, yung ano? Yes, walang sugar coating sabi ko. Pero ito may isa pa akong question kay Jody. Kasi Jody, hindi naman ito yung first na horror story mo kasi may Clarita ka nga na sobrang din, di ba? Sobrang nakakatakot din. Pero pag gumagawa kasi ng horror, may mga ilan na naaapektuhan at nadadala mentally sa bahay, sa personal life. Ikaw ba, nakakatulong ba yung masayang love life mo ngayon para hindi ka maapektuhan sa bigat ng horror na ginawa mo? Do you connect your personal life to anything that you do, Mara, in a genre like this? My process as an actor is different. So what I do is, it's so important for us actors to be embarking on different techniques and workshops. Kasi each and every time na may ginagawa kang trabaho, kumbaga these workshops, parang work as your tools. Siyempre, hindi ka pupunta sa isang gera nang wala kang barel, wala kang bala, wala kang sandata. So, the technique that I am using does not really require me to parang magbukas ng baon from my personal life or from my childhood or mga ganyan para gamitin ko siya. So, it's a technique that I learned during the pandemic, which I used in several of my series. And kahit pa paano naman, I'm really thankful na nag-work siya. Thank you. So pag uwi mo lahat ng mga eksena ginawa mo, kurado na lahat yun. Wala ka bang gano'n na parang nadadala mo daw yung scene from a scene? No, before kasi, pag bata ka, di ba, yung training sa'yo is lagi kang yung imo-motivate ka eh. Pag sinabi mo i-motivate ka, gagamitin mo yung pain mo from your past experiences. Ang problema lang doon, nag-work siya. Diba? Kaya lang, after nun kasi syempre, when you keep on reliving, let's say, the traumatic experiences na kailangan mong gamitin for a scene,
hindi na siya umuubra. For the reason na there are things Certain na ano rin pala yan. there are things that you heal from. There are things that you outgrow. So, paano mangyayari kung tuloy-tuloy ang trabaho, hindi mo na siya magamit? So, kailangan talagang humanap ka ng different ways or different techniques na magagamit mo for your work. Yeah. Kaya pala may mga moments si Judy na parang nagkakaano ka, di ba? Yung alone moment mo. Uy, totoo yan. Text ko yan ngayon, sasagot yan after 2 days. Hindi siya. Yeah, it's really important for, not just for actors, but for every human being to find that space of rest, of stillness. Napaka-busy ng mundo natin eh. Ang daming nangyayari. So, yung space na yon napaka-sacred. Para, hindi na para sa akin, pero para sa isang human being. Kasi nandoon yung pahinga mo, yun din yung mga moments na nakakapag-reflect ka. And most importantly, introspect. Diba? Sa mga nangyayari sa life mo, nandun yung reassessment mo, ng mga gagawin mo, future plans mo, etc. etc. Nag-TED Talk yan. May 2 session yan, ha?